Tagaktak na ang pawis ni Elizabeth sa pagtitinda ng kakanin sa labas ng bahay nila. Subalit wala talagang bumibili. Laglag pa ang magkabilang balikat sa isiping kailangan niyang itapon ang mga kakanin dahil 2 araw na itong hindi nabebenta. Nasayang na naman ang inutang niyang puhunan. Gusto niyang maiyak dahil panigurado na singhala at sapak na naman ang mararanasan niya sa sarili niyang ama. Elizabeth, hindi pa ba naibebenta ang mga ito? Ani ng kaibigan niyang si Ambo. Hindi ko na nga alam kung paano kukunin ang inutang kong puhunan. Wala kasi akong idea na hindi pala mabentang kakanin sa atin. Malamang. Alam mo naman mas makunat pa sa pusit ang tao dito sa atin. Sana nilako mo na lang yan sa palengke. Swestyon pa ni Ambo. Alam mo naman na hindi ko pwedeng iwanan ng itay, lalo na ngayon na may problema siyang dinadala. Alam mo Elizabeth, hindi naman masama kung maging selfish ka, kahit konti lang. Parang hindi mo naman kilala ang ama mong sugarol at lasinggero. Dapat nga umalis ka na sa poder niya. Wala talaga siyang kwentang ama. Galit na sabi ni Ambo. Ama ko pa rin siya, Ambo. Kaya naman hanggat kaya ko, ay iintindihin ko siya. Kahit sa loob-loob ni Elizabeth, ay hindi niya naiintindihan kung bakit niya nararanasan ito. Sa edad niyang 10 taong gulang, naulila siya sa kanyang ina. Namatay ito dahil sa labis na pananakit ng kanyang ama. Hindi na kinaya ng kanyang ina, kaya naman mas pinili na lamang nito na mamahinga. Habang siya sa edad na 10, lahat ng pasakit naranasan niya, hanggang ngayon na mag-edad na siya ng 28. Ikaw ang bahala. Basta sinabihan kita, huwag sana humantong sa punto na makalimutan niyang anak ka niya. Ani pa nito bago magpaalam na papasok sa trabaho. Naiwan muli si Elizabeth, kaya naman ang tumapak ang 6:00 ng hapon. Minabuti niyang isipan na ang paninda upang ipakain na lamang sa mga baboy ng kapitbahay. Hindi na talaga ito mabebenta at nangangamoy panis na. Pero sa kanyang paglilipat, biglang lumipad ang isang kaldero sa direksyon niya. Sa lakas ng impact nito, sa lapag kumalansing iyon. Punyeta kang babae ka! Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag ka magsasayang ng pera? Ano na naman tong inutang mo? At ako ang sinisingil! Hiyaw ng kanyang ama. Tay, ako naman po magpapayad ng mga inutang ko. Ikaw? Ano bang kaya mong gawin para makabayad ka, ha? Wala ka nang silbi at ako lamang ang kumakayod sa atin. Bakit kasi hindi ka pa sinama ng inay mo sa kabilang buhay? Di sana wala akong problema ngayon. Nakayuko lamang si Elizabeth at iniinda ang mga masasakit na salitang binibitawan sa kanya ng sariling ama. Lahat ng pagtitiis ay ginagawa niya upang hindi mapuno at kamuwian ng ama. Pero sa tuwing iniisip niya ang kademonyohan nito, nawalan siya ng respeto. Itay, ako na pong bahala sa problema ko. Sana po wag na kayong magalit sa ganitong kaliit na bagay. Hanggat kaya ni Elizabeth, magpapasensya siya dahil matanda na ang ama at ama niya pa rin ito. Ikaw ang bahala? Ni hindi mo nga kayang magtrabaho sa labas, hindi ba? Kasi isa kang mangmang. Tapos, pati ang pagsusugal ko ay pinapakailaman mo pa. Wala ho akong sinasabing ganyan. Ang sa akin lang ay bawasan niyo na ang pagsusugal dahil hindi po tayo mayaman. May mga utang na ho kayo, itay, at baka hindi niyo na po kayanin makabayad. Wala kang pakialam. Umalis ka na sa harapan ko. Kapag nakikita kita, minamalas ako. Hindi na nga ako sinaswerte, buwisit ka. Malakas nitong hiyaw kaya naman nagtinginan na ang mga kapitbahay. Hindi na ito bago sa lahat. Kaya naman, hindi na rin nakakaramdam ng kahihiyan si Elizabeth. Sanay na siyang palaging pinapahiya ng ama sa harapan ng ibang tao. Ang lahat ng ito ay inilalabas na lamang niya sa kabilang tenga, kaya naman hindi na masyadong sumasama ang loob niya. Subalit naagaw ang atensyon ng lahat nang biglang tumigil ang isang itim na sasakyan sa harap ng bahay nila. Lumabas ang 2 lalaki sa sasakyan at lumapit kina Elizabeth at sa kanyang ama. Ikaw ba si Lito Santos? Maangas na tanong ng lalaki na maliit pero may kapayatan. Tad-tad din ng tattoo ang buong katawan nito
at may hikaw pa sa labi at ilong. Mukha silang mga gangster. Iyan ang pumasok sa isipan ni Elizabeth. Ako nga. Sino sila? Anong kailangan niyo sa akin? Maniningil sana kami ng utang at tubo. 1 taon ka nang nagtatago, hayop ka. Kaya naman mabuti at nakita ka na namin. Ngayon, kailangan mong bayaran ng utang mong ₱250,000. Ano? ₱250,000 ang utang ng itay ko? Baka po ibang Lito Santos ang hinahanap nyo. Imposible namang umutang ganong kalaki ang ama ko. Tanggi ni Elizabeth dahil hindi talaga niya maisip kung paano nakautang ng ganoon kalaki ang ama niya. Sa tingin mo ba, miss, dadayo kami ng ganito kalayo kung hindi kami sigurado na ang ama mo ang umuutang sa boss ko? Kung ayaw niyong magbayad, di pasensyahan tayo. Pananakot pa ng isang lalaki na may matabang pangangatawan pero bland ang buhok. Teka po, parang hindi naman ata tama yan. Ang hindi tama ay ang pagsusugal ng ama mo at pag-uutang. Hindi naman pala magbabayad at nagtago pa. Diyan kayo magaling. Matapos nyo mapakinabangan, saka kayo ganyan. Singhal ng lalaki kay Elizabeth. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, sir. Wala naman akong alam sa utang ng ama ko. Kaya sana ay wag mo naman akong idadamay. Depensa ni Elizabeth. Panigurado naman ay kasali ka sa nagpakasasa sa salapi na nakuha ng ama mo. Ang Lord na ang bahala sa kanya. Panigurado naman ay magbabayad kayo dahil kung hindi. Hinawakan ng lalaki ang leeg at sinyalis ito na pananakot na papatayin sila. Wag! Sabihin niyo kay Lord na pasensya na kung nagtago ako. Wala talaga akong mahanap na pera upang ipambayad. Lumuhod pa ang kanyang ama at nagmamakaawa. Samot-sari na talaga ang bulungan ng mga kapitbahay nila ngayon dahil sa eksenang nangyari sa kanila. Lalo na nang lumabas ang isa pang lalaki na nakakatakot ang aura. Napakalaking tao at malapad ang pangangatawan. May mga tattoo ito sa katawan, lalo na sa kanyang leeg. May malaking pilat sa kilay, papuntang sentido. Panay din ang hit-hit ng sigarilyo. Ano bang nangyari dito? Hindi ba ang sabi ko maningil kayo? Hindi ko sinabing magtsismisan kayo. Malalim at barako pa ang boses nito. Boss, ito kasing taong ito ay ayaw magbayad ng utang sa atin. Tinakasan pa tayo ng 1 taon. Sumbong ng isang lalaking payat. Ganun ba? Ani naman ang lalaki at saka tinapon ng tanga ng sigarilyo at inapakan. Nanginig sa kaba si Elizabeth, lalo nang tumingin sa kanya ang lalaking ito. Hindi pa nakatulong ang barel na nakasuksok sa tagiliran ng lalaki, kaya naman mas lalo lamang silang kinain ng takot. Natatakot siya para sa buhay ng ama at sa buhay niya dahil hindi biro ang ₱250,000. Patawarin mo ako, Lord. Please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para mabayaran ko ang utang ko. 1 taon mong tinakasan ng utang mo sa akin, kaya ito lumaki ng ganito. Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin mo upang mabayaran ako. Ang galing mo sumugal sa kasino ko. Ngayon nabayaran na, bigla kang nagtago. Dahil wala akong pambayad. Pero gagawa ko ng paraan, Lord. Basta wag mo lang akong patayin. Iyak ng iyak ang ama niya habang nakayakap sa paa ng lalaki. Wala siyang magawa kundi panoorin ng ama dahil wala siyang alam sa ginawa nito. Kasino pala ang pinagkakaabalahan ng ama niya noong nakaraang taon, kaya pala madalas itong hindi umuuwi ng bahay. Sige, bibigyan pa kita ng 1 linggo para ibalik sa akin ang perang inutang mo. Pero kapag hindi ka nakabayad ng araw na iyan, pasensyahan tayo. Oo, Lord. Pangako magbabayad ako. Umalis na ang mga lalaki na walang pasabi, habang si Elizabeth at ang ama niya ay naiwan na luhaan at takot na takot. Nang makatayo ang ama niya, hinila siya nito papasok ng bahay, saka sinarado ang pintuan. Tay, saan mo ba ginamit ang pera na inutang mo? Hindi mo ba alam na pwede kang makulong? O ang mas nakakatakot ay mamatay? Pwede ba tumahimik ka nga, babae ka? Alam ko, di mo na kailangan ulit-ulitin pa sa akin dahil naririnig kita. Sa tingin mo ba gusto ko ito?
Saka wag mong sasabihin na hindi ka damay. Dahil kumain ka rin sa pera na iyon. Ano? Wala akong alam dyan. Kung alam ko lang sa tingin niyo ba papayag ako? Tay, hindi po biro ang kalahating milyon. Saan po tayo kukuha ng ganyang kalaki? Hindi ko alam. Mabuti pa ay kumuha ka ng paraan. Natatandaan mo ba yung mayor sa bayan natin? Hindi ba may gusto siya sa'yo? Baka naman pwede kang mangutang sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Elizabeth dahil sa sinabi ng ama. Pakiramdam niya pinagsukloban ng langit at lupa ang mundo niya. Akala niya wala nang isasakit pa ang ginawa sa kanya ng ama, subalit meron pa pala. Naririnig mo ba sinasabi mo, Itay? Paano niyo po nagagawa sa akin ito? Itay naman, paano niyo nagagawang sabihin sa akin ang lahat ng ito? Pwede ba? Huwag mo akong dramahan dyan, ha? Yan lamang ang naiisip kong paraan para makabayad ako sa utang. Hindi mo ba naiintindihan? Papatayin ako ni Lord kapag hindi ako nakabayad. Hindi ko na ho problema yan. Hindi ko gagawin ang gusto mo dahil alam niyo po, hindi tama yan. Pero ang mamatay ako, okay lang? Ganyan ka ba ka-selfish talaga? Masisikmura mo na makitang mamatay ako? Malalakas na hiyaw ng ama, kaya naman mas pinili na lamang ni Elizabeth ang tumahimik. Wala siyang mapapala kung sasabayin niya ang init ng ulo ng ama. Hindi niya ito tutulungan sa gusto nitong mangyari. Kailangan niyang makaisip ng paraan upang makaalis siya sa galit ng ama. Hindi mo talaga ako tutulungan, babae ka? Matapos kitang bihisan at pakainin, ito lamang igaganti mo sa akin. Hindi niya pinansin ang ama at nagpatuloy siya sa ginagawa. Kinuha na lamang niya ang kaldero at sanse upang iprito ang isda na nilinis niya kanina. Hindi mo talaga ako kausapin. Hayaan mo na lang akong patayin nila. Anong klaseng anak ka? Dapat talaga, hindi ko na hinayaan na mabuhay ka pa sa mundo. Kasi sa totoo lang, malas. Pwede bang tama na ho? Naririnig ko at alam ko na dahil ilang beses niyo nang pinamukha sa akin na malas ako. Na sana hindi na lang ako sinilang sa mundo. Sana hindi na lang niyo ako binigyan ng buhay. Alam ko lahat ng yan, kaya sana ho, kung wala na kayong sasabihin na ikakaganda ng sitwasyon, tumahimik na lang kayo. Hindi ko gagawin ang gusto nyo. Dahil hindi iyon tama at hindi ko yan problema. Sigaw niya sa ama. Hindi na talaga niya kinaya pang kimkimin ang sama ng loob. Wala siyang ginusto sa nangyari. Dahil hindi naman niya kagustuhan na isilang sa mundo. Hindi siya ang pumili ng buhay niya, kaya wala itong karapatan na isisi sa kanya ang lahat. Ang kapal talaga ng mukha mo para sagot-sagutin ako. Tama na ho, at hayaan niyong makapagluto na ako ng hapunan. Uulitin ko lang ho. Pasensya na, pero kayo na po ang bahala sa problema niyo. Malamig niyang tinuran sa kainiwan ng ama. Hinayaan niya itong magsisigaw at magwala. Hindi na ito bago kaya hindi na dapat siya nagugulat. Pinunasan pa niya ang luha bago siya magsimula sa kanyang ginagawa. Hindi na narinig ni Elizabeth ang boses ng ama marahil umalis na ito upang magpalamig ng ulo. Binaliwala na lamang niya ang problema, saka na lang niya iisipin kung paano ito susolusyonan. Madaling araw, makalipas ang 7 araw, bigla na lamang pumasok ang ama ni Elizabeth na silito sa silid ng dalaga. Hindi agad siya nakalaban nang sapilitan siyang hilahin ng ama patungo sa itim na sasakyan. Ano pong ginagawa niyo? Teka lang po. Itay, ano ba? Panlalaban pa niya dahil hinila siya ng ama palabas ng kanilang bahay. Huwag kang maingay. Makakatikim ka talaga sa akin kapag gumawa ka ng ingay. Mulyaw ng ama. Saan niyo po ako dadalhin? Itay, ano ba? Bitaw sabi. Sinabi ng huwag kang maingay. Hindi inaasahan ni Elizabeth ang ginawa sa kanya ng ama. Sa lakas ng sampal na natamo niya, nalasahan niya ang dugo galing sa nabasag niyang labi. Pakiramdam din ni Elizabeth ay namanhid ang kanyang pisngi. Wala siyang nagawa kundi magpaubaya sa ama hanggang sa makapasok sila sa sasakyan. Wala pa siyang suot na sapin sa paa kaya naman napuno ng galos ang paa niya. Isama pa ang manipis niyang suot na blusa na luma na at may mantsa.
Iyak lamang siya ng iyak dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Gusto man niyang magtanong subalit hindi niya magawa dahil natatakot siya. Mabilis lamang ang biyahe nang makarating sila sa isang abandonadong gusali sa dulo ng bayan nila. Tay, ano ba talagang ginagawa natin dito? Bakit niyo po ako sinama sa lugar na to? Tumahimik ka. Mabuti pa at pumayag si Lord na ikaw na lamang ang maging kabayaran sa mga utang ko. Kaya naman kung di ka aayos, ako mismo papatay sa'yo. Ah, ano pong sinasabi niyo? Pinambayad niyo po ako? Tay, bakit? Bakit niyo po nagagawa sa akin to? Anak niyo po ako. Wala akong pakialam kung anak pa kita. Basta ikaw ang kapalit sa mga utang ko. Kaya naman, kahit ito lang ay gawin mo para sa akin. Kahit ito lang, mabayaran mo lang ang lahat ng sakripisyo na ginawa ko, mapalaki ka lang. Subalit ang ama niya ay mas lalo lamang nagalit. Lumabas ito ng sasakyan at hindi na alam ni Elizabeth kung saan ito nagtungo. Tiyakap na lamang ni Elizabeth ang kanyang sarili at doon umiyak. Wala na siyang magagawa dahil ibinenta siya ng kanyang sariling ama. Dahil sa matinding pag-iyak, hindi niya namalayan na kinain siya ng matinding antok. Umaasa na bukas pagising niya may pagbabago sa magulo niyang buhay, na sana ay may isang tao na magligtas sa kanya sa madilim na mundo. Sa kabilang banda naman, ay may binatang walang ibang ginawa kundi ang umithit ng sigarilyo habang nakatingin sa malaking screen ng monitor. Pinapanood kasi niya ang nangyayari ngayon sa loob ng kasino na pagmamay-ari niya. Gusto niyang malaman kung maganda ba ang performance nito dahil kamuntikan na siyang malugi nung nakaraang taon. Boss, pinapasabi ni Lito na iniwan na daw niya ang bayad niya. Nasakyan daw at ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo sa kanya. Sabi ng tauhan niya. Gagawin ko sa kanya? Ano ang ibig sabihin ng sinasabi mo? Takang tanong pa niya. Ang anak niya, boss, at itong pinambayad niya ng utang. Iyon daw ang napag-usapan niyo kaya naman nasakyan ngayon ng anak niya at umiiyak. What the hell are you talking about? Kailan ko sinabi na anak niya ang gusto kong maging kapalit ng utang niya? Pinambablackmail ko lang. What the? Inis pang sabi ng binata na napagtanto kung gaano kasama ang ugali ng lalaki. Siya si Haris Perez, isang loan shark at may-ari ng sikat na kasino ngayon sa syudad. Siya ay kinakakatakutan ng lahat dahil na rin sa madumi nitong reputasyon. Idagdag pa ang pisikal nitong anyo na kahit gwapo ang binata ay wala pa ring nangangahas na landiin ito. Ika nga ng mga naging fling nito ay tuso ang binata kaya hindi ito madaling maloloko. Hayop talaga ang Lito na yan. Sabihin niyo ang lahat na hanapin ang isang yan. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nakikita. Gigil pa niyang utos bago lumabas ng opisina at nagtungo sa parking lot. Naalala niya ang anak ng lalaking may malaking utang sa kanya. Hindi niya makakalimutan dahil ito lamang ang dalagang nakita niya na napakasimple at nuknukan ng ganda. Kaya naman nakakapanghinayang kung nagawa itong ibenta ng ama upang mabayaran lamang ang utang. Mag-uumaga na rin kaya mabilis lamang nakapunta si Haris sa parking lot. Sa loob ng sasakyan niya ay ang dalaga na yakap ang sarili habang humihikbi. Marahil masama ang panaginip nito kaya naman hindi niya mapigilan na haplusin ang mukha nito. Kaya nagising si Elizabeth at sa gulat nito sa kanya ay mabilis na napabangon at nagsusumiksik sa sulok. Please, wag mo ako sasaktan. Hindi ko naman alam kung bakit nagawa sa akin ng ama ko ito. Please, gagawin ko ang lahat. Wag mo lamang ako sasaktan. Pagsusumamo ng babae. Nakaramdam ng awa si Haris dahil hindi naman ito ang intensyon niya. Hindi niya nais ang dalaga dahil hindi naman ito ang malaking pagkakautang sa kanya. Shhh! Hindi naman kita sasaktan. Pero alam mo ba kung saan pumunta ang ama mo? Tanong ni Haris sa babae pero umiling lamang ito. Damn that old man. Bulong pa ni Haris bago siya umikot patungong driver's seat. Saan tayo pupunta?
Hindi ko talaga alam kung nasaan ang Itay. Kung gusto mo, pabayaran ko ang utang niya. Basta konti-konti lang. Kaya mo ba? Malamig pang tanong ni Haris na lalong nagpatahimik sa dalaga. Hindi na sila nagkibuan at nagtungo na lamang sa bahay ni na Elizabeth. Pero malayo pa lang, nakita na niyang mga taong winawasak ang bahay nila. Mabilis pa siyang bumaba upang pigilan ang mga ito. Bakit niyo sinisira ang bahay namin? Teka po, bakit? Malakas niyang sigaw. Pilit na pinipigilan ang mga taong patuloy na sinisira ang maliit na bahay. Hindi ba sinabi ng ama mo? Binenta niya ng lupang kinatitirikan ng bahay niyo. 1 buwan ang abiso na binigay ko sa inyo upang makapaglipat, pero mukhang hindi sineryoso ng ama mo. Ani ng ginang. Po? Binenta? Natulala si Elizabeth dahil wala na siyang magagawa. Walang-wala na siya na kahit damit niya ay hindi na niya nagawang iligtas. Tahimik na lamang siyang lumuha habang nakatingin sa bahay na tanging alaala na naiwan ng ina. Habang si Haris ay tahimik lamang na nakamasid sa babae. Hindi siya umalis bagkus pinanood niya kung paano mawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Kung tutuusin, wala naman siyang pakialam sa babae pero naawa siya. May parte sa puso niya na gusto niya itong alagaan. Kaya bago pa siya makapag-isip ng maayos, ay lumabas na siya ng kotse at pinunta ng dalaga na umiiyak. Bakit? Wala ko ipambabayad. I know. Let's go. Iuwi kita. Anya, hindi na nalaban ng babae. Bagkus sumama ito nang walang reklamo. Ang tanging inaasahan ni Elizabeth ay dadalhin siya ng binata sa isang nakakatakot na lugar o baka nga sa isang nakakatakot na club upang ibenta siya. Pero ang lahat ng iyon ay mali. Nagkakamali siya dahil dinala siya ng lalaki sa isang paraisong lugar. Napakalaking mansyon kung saan may mga batang naghahabulan sa napakalawak na hardin na punong-puno ng makukulay na bulaklak. May mga tanim pa na gulay na mas lalong nagpaningning sa mata ni Elizabeth. Kabaliktaran sa iniisip niya ang lugar na ito dahil mukhang nasa paraiso siya kaysa sa impyerno na kanina pa niya iniisip. Anong ginagawa natin dito? Tanong pa niya sa lalaki na sinalubong ng mga bata. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Total, binenta ka rin sa akin ng ama mo. Iniwan at ibinenta ang bahay niyo. Dito ka na tumira sa akin pansamantala. Kapag kaya mo na, pwede ka na umalis. Wala bang kapalit ang pagtulong mo sa akin? Nanginginig ang mga kamay ni Elizabeth sa isiping may ibang gusto sa kanya ang binata. Ano ba ang dapat maging kapalit ng pagpayag ko na pagtira mo sa mansyon ko? Wala. Tumira ka at ayusin mo lamang ang buhay mo at wala tayong magiging problema. Hindi na kumibo si Elizabeth dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi dumito sa poder ng lalaki. Kailangan din niyang bayaran ang utang ng ama niya. Kaya naman, sa ayaw at sa gusto niya, dito siya mamamalagi. Isang babae ang biglang lumapit sa binata. Maliit lamang ito pero maganda. Mukha itong manika sa suot na bestida na puti, habang siya ay mukhang basahan sa suot niyang kupas na blusa. Nakaramdam tuloy siya ng matinding kahihiyan dahil kanina pa pala bakas ang hinaharap, kaya pala hindi siya matingnan ng lalaki. Haris, bakit ngayon ka lang umuwi? Ang akala ko nilamon ka na ng kasino mo. Maktul pa ng babae. I'm sorry, may mga bagay na kailangan lamang ayusin. Sagot ni Haris. Kaya naman, sumipat sa kanya ang babae. Sino naman itong kasama mo? Ngayon ko lamang siya nakita. Saka bakit ganyan ang suot niya? Siya si... Tumingin pa sa kanyang binata. Elizabeth. Siya ang bagong makakasama natin sa mansyon. Kaya sana, tratuhin niyo siya bilang kapamilya natin. What? Bakit bigla ka nag-uuwi nang hindi natin kilala? Paano kung masamang tao pala siya? Paano kung... Gawin mo na lang ang sinasabi ko dahil desisyon ko ito. Dalhin mo siya sa magiging silid niya, Eve. Kapag may problema, sabihan niyo lang ako. Saka ito naglakad paalis nang walang paalam.
Naiwan naman si Elizabeth at ang babaeng si Eve. Una pa lang naman, ramdam niya na hindi siya gusto nito. Kaya naman, hindi na siya nagsalita pa. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ng babae sa isang silid na mas malaki pa sa bahay nila. Hindi niya maalis ang paningin sa mga webles at kagamitan sa loob ng bahay. Napakaganda kasi, parang European design. Lalo na ang napakalaking king-size bed. Alam mo naman na siguro kung anong gusto kong mangyari. Lumayo ka kay Haris, akin siya. Tama nga ang hula niya, may gusto ito sa lalaki at kalaban ng tingin sa kanya. Hindi niya masisisi ang babae dahil kahit mukhang sanggano ang lalaki, ay napakagwapo nito. Saka may lihim, nakabaitan din kaya naman hindi na siya magtataka pa. Wala kang dapat ikabahala sa akin dahil wala naman akong plano na magustuhan si Mr. Harris. Mabuti naman dahil hindi talaga magiging tahimik ang buhay mo kung paplanuhin mong landiin siya. Nopyo mo ba siya? Walang prenong tanong ni Elizabeth. Mukhang hindi nagustuhan ng babae kaya naman lumapit ito upang samahan siya ng tingin. Akin lang si Harris at maganda na nagkakalinawan tayo dito. Iniwan na siya ng babae, kaya naman nakahinga ng maluwag si Elizabeth. Wala naman sa isip niya na landiin ang lalaki, kaya wala itong dapat na ikabahala. Narito lamang siya sa poder ng bintana pansamantala. Aalis din siya kapag nakapag-ipon at may malilipatan ng ibang bahay. Lumapit si Elizabeth sa malaking closet at binuksan ito. Hindi na siya nagulat nang makita ang mga magagandang damit. May mga bagong underwear din at mga damit sa mga sikat na butik lamang niya nakikita. Hindi na inalintana pa kung nasaan siya. Basta na lamang hinubad ang damit upang makapunta sa banyo nang biglang bumukas ang pintuan. Iniluwa nito si Harris na may dalang maliit na box. Sa gulat nilang dalawa, hindi napigilan ni Elizabeth na magtitili dahil sa ubad niyang katawan. Bakit kasi hindi ka naglalak ng pintuan? Wear something dahil may ibibigay ako sa'yo. Ani pa nito. Ang puting comforter ang nahila ni Elizabeth kaya yun ang ginawa niyang panakip. My bad. Here. Sabay abot sa pamilyar na bagay. Namilog ang mga mata ni Elizabeth nang makita ang brand new na cellphone ang inabot sa kanya. Para saan ito? Takang tanong pa niya dahil hindi biro ang presyo ng hawak niya. Isa iyong sikat na brand new cellphone na makikita lamang niya sa mayayaman na tao. Kailangan mo yan kung gusto mong tumira sa akin dahil minsan tumatawag ako. Kailangan mong sagutin kapag tumatawag ako. Sana nagkakaintindihan tayo. Ganon ba? Oo naman, wala namang problema. Salamat. Nahihiya pang sabi niya kahit na hindi naman talaga siya marunong gumamit nito. Pero isa lamang ang alam niya. Gusto niyang maiyak dahil sa natanggap na regalo. Lalabas na ako. And please, lock the door. Lalo na kung nagbibihis ka. Muling namula si Elizabeth sa kahihiyan kaya humingi siya ng pasensya. Naalimpungatan si Elizabeth nang makarinig na may hinang bulungan. Nang buksan niya ang mga mata, bumungad sa kanya ang 3 bata. Namimilog pa ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Gising na si Josa mga pre. Ani ng batang lalaki. Huwag nga kayong maingay dahil baka matakot siya sa atin. Ani ng batang babae. Hello? Singit ng isang batang lalaki. Hello? Anong pangalan niyo? May nagawa ba ako? Iyan agad ang pumasok sa isipan niya dahil hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Wala po ate, pero sabi ni Kuya Harris, nagising ka na po kasi kakain na. Kakain? Ano na bang oras? Sabay-sabay pang inilabas ng 3 bata ang mga cellphone nila. 7 na po. Hindi po kasi kami kakain kapag hindi sabay-sabay lahat, kaya halika na po at bumaba na tayo. Sabi ng batang babae. Anong mga pangalan niyo, babies? Tanong ni Elizabeth habang pababa sila ng hagdan. Ako po si Akira, ang dalawa na iyan, si Nena at Joseph. Sagot niya. Tumango-tango lamang siya hanggang sa makarating na sila sa kusina.
Nagulat si Elizabeth nang makita ang masasarap na pagkain. Sa haba ng lamesa ay na-occupied ang lahat ng upuan. Kaya nahihiya siyang yumuko. Wala kasi siyang uupuan at nararamdaman niya na hindi siya kasali. Hindi ba, Eve? Ang sabi ko magdagdag kayo ng upuan? Sorry, Haris. Wala kasi ako makitang upuan. Pwede naman siya kumain sa dirty kitchen. Ramdam talaga ni Elizabeth na ayaw ng babae ito sa kanya. No. Pwede naman ako kumain sa dirty kitchen na sinasabi niya. Huwag na kayo mag-abala. Pilit pa ang mga ngiti niya kaysa mag-away pa ang mga ito dahil lamang sa kanya. Pwede ka po umupo sa upuan ko, ate. Tabi na lang kami ni Nena. Sabi ni Akira, kaya naman nawala kahit papaano ang kaba niya. Sa akin na lang po. Hanggang sa nag-ingay na ang tatlong bata. Huminto lamang sila nang magtaas ng boses si Eve, ang babae. Pwede bang tumahimik kayo? Wala kayo sa kanto at nasa pagkainan kayo. Ani nito. Doon na lang ako sa dirty kitchen. No, come here. Ani pa ng binatang si Haris, kaya naman lumapit si Elizabeth nang hindi nag-isip. Nagulat siya nang tumayo ito sa upuan at inupo siya dito. Siya kasi ang nasa dulo at mukha itong ama ng lahat, kaya naman nagulat siya. Haris, ano bang kalokohan nito? Bakit mo siya pinapaupo sa upuan mo? Sigaw pa nito. Bakit hindi? Wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi ba dapat. Pero sampid lang siya sa tahanan natin. Bakit pa kakaiba ang trato mo sa kanya? Eve, what nonsense are you talking about? Saka mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ako pa rin ang boss sa pamamahay na ito. Kaya anumang karapatan mo, nadiktahan ako sa gusto kong gawin. Nagulat ang babaeng si Eve dahil hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya ito. Maski nga si Elizabeth ay natahimik dahil ramdam talaga niya kung sino ang boss sa mansyon. Dahil siguro sa kahihiyan, hindi na kinaya ni Eve kaya naman umalis ito at pumasok sa kanyang silid. Pagpasensyaan mo na si Eve. Masyado pa kasing bata yon. Naninibago kasi siya na may ibang tao na naman sa mansyon. Kumain na kayo at pagkatapos ay magpahinga. Ani nito. Hirap na hirap si Elizabeth na lunukin ang mga kinakain niya dahil kanina pa nakatitig sa kanya si Haris. Hindi nga niya alam kung may dumi ba siya sa muka o napapangitan lang sa kanya. Itagdag pa na sila na lamang dalawa ang nasa hapag dahil sa bagal ng pagkain niya. Paano ba naman ay sinasamantala niya ang masasarap na pagkain na ngayon lamang niya natikman? May dumi ba yung mukha ko? Tanong niya dahil hindi na talaga niya kinaya. So pretty. Ani nito at hindi nalinawan kay Elizabeth. Hindi ko kasi narinig ng maayos. May nobyo ka? Wala, bakit? Good. Ani pa nito, kaya naman nagtataka na talaga si Elizabeth. Bakit? Anya dahil iba talaga ang nararamdaman niya. Nothing. Sagot naman nito, bago ito umalis. Nagtataka naman si Elizabeth, pero may nabuti na lamang niya na magsimpan at maghugas ng kinainan nilang lahat. Isang araw pa lang siya sa mansyon, pero pakiramdam niya ay ang tagal na niya, dahil na rin sa dami ng nangyari ng isang araw. Saka na lamang pumasok sa isipan niya ang ama. Kumirot na naman ang dibdib niya, dahil sa kasamaan na ginawa ng ama. Siguro ito na rin ang simula upang magbagong buhay na siya, at wag nang bumalik sa impyernong buhay na iyon. Oras na para iwanan ng ama na hindi siya tinuring na anak, dahil marami na siyang nagawa na hindi na makatao pa. Kaya naman handa na siyang piliin na lamang ang sarili bago ang ibang tao. Ipinapangako ni Elizabeth na magiging maayos ang kalagayan niya sa magiging bagong pamilya niya. 2 buwan na rin ang lumipas simula nang manirahan si Elizabeth sa poder ni Haris. Isa lamang ang masasabi niya na labis ang kaligayahan niya sa bagong pamilya, maliban sa babaeng si Eve, na hindi niya talaga makasundo. Nagtatrabaho din siya sa kasino ni Haris bilang isang janitress, dahil iyon lamang ang kaya niya. Tuong
Noong una ayaw pa ng lalaki pero mapilit siya, kaya napapayag niya rin ito. Nag-iba na rin ang turingan nila at hindi na talaga niya maipagkakaila na may nararamdaman siya sa binata. Hoy, Elizabeth! Kanina ka pa nakangiti dyan? May nangyari bang hindi namin alam? Usisa ng kasamahan niya sa trabaho na si Lenlen. Ah, ano bang sinasabi mo dyan? Wala naman nangyari Anya. Asus! Sabihin mo nga sa amin kung may relasyon kayo ni boss. Lagi kasi kayo sabay kumain. Tapos grabe din mag-alaga sa'yo. Hindi lamang iyon, hatid sundo ka pa niya. Tapos sasabihin mo wala? Huwag ako. Wala naman talaga dahil magkapamilya kami. Pero hindi ganun ang nakikita ko sa mga mata mo. Kitang-kita ko na mahal mo na siya. Mabuti pa umamin ka na kaya. Baka naman pareho kayo ng nararamdaman. Kasi hindi ka naman niya tatratuhin ng ganyan kung di ka niya gusto. Sa tingin mo? Namumula niya pang tanong. Naisip din ni Elizabeth ang ilang beses na hinalikan siya ni Haris. Nagustuhan niya ang halik na iyon. Kaya ilang beses na ulit, subalit hindi talaga niya alam kung ano sila. Dahil hindi naman siya nagtanong, marahil isa na siguro sa dahilan ay natatakot siya. Oo naman, maniwala ka sa akin dahil hindi naman gagawin iyon kung wala lang. Unless, kung friends with benefits kayo. Ano iyon? Inosenteng tanong niya, kaya naman napapakamot na lamang si Lenlen ng ulo. Alam mo, napaka-inosente mo talaga. Kaya naman nag-aalala ko sa'yo, no? Baka kasi nauuto ka na, di mo pa alam. Ang friends with benefits ay walang kayo, pero nagtutuklawan kayo. Namutla si Elizabeth dahil nga sa ilang beses na silang naghalikan ni Haris, pero wala naman sila. Masama ba iyon? Tanong pa niya sa kaibigan. Hindi naman, pero masakit yun. Lalo na pag nahulog ka, tapos siya hindi, so parang umaasa ka sa wala. Anong dapat gawin kapag ganyan? Di kausapin mo si boss kung ano ba kayo para naman makaiwas ka na at hindi ka na masaktan pa. Sumama ang pakiramdam ni Elizabeth dahil sa nalaman niya, pero natatakot naman siyang tanungin ang binata. Takot siyang malaman ng totoo. Gusto niyang maiyak dahil ngayon lamang siya umibig sa hindi pa sigurado. Alam mo, huwag kang magmukmuk. Kung ako sa'yo, tanungin mo na siya. O siya, magtatrabaho na ako dahil tapos na ang break time. Umalis na ang kaibigan niyang si Lenden, kaya ganun din ang ginawa niya. Subalit dahil lutang siya, maraming katanungan ang nasa isip niya ngayon. Hindi niya napansin na nakabungguan niya isang matandang lalaki. Bumuhos sa matanda ang tubig na nasa timba na dala niya. Tanga ka bang babae ka? Hindi mo ba alam kung magkano ang suot kong damit? Malakas na singhal ng matabang lalaki sa kanya. Namutla si Elizabeth dahil hindi niya inaasahan ang nagawa. Lalo na at nasa kanila ang mga mata ng mga taong nasa loob ng kasino. Pasensya na po sir, hindi ko naman po sinasadya. Malamang, ganyan naman talagang sinasabi nyo, hindi ba? Mga basura! Ano ang gagawin mo ngayon sa damit ko, ha? Hindi pwede na ganito lamang ito. Walang magagawang pasensya mo. Ano ang nangyari dito? Mr. Dion, mabuti naman at nakabalik ka na. Biglang sulpot ni Haris. Nakasuot pa ng business suit habang umihit-hit ng sigarilyo. Naubo si Elizabeth nang hindi sinasadya, kaya napansin ito ng binata. Pasimple niya itong nilamukos gamit ang kamay sa katinapon. Mabuti naman at tumating ka. Ang basura kasing babae na ito, binuhusan ako ng maduming tubig. Hindi niya ata alam kung magkano ito. Sinipat siya ni Haris. Nablangko ang mukha kaya mas lalong natakot ang babae. Sinasadya mo ba? Tanong pa nito sa babae. Mabilis na umiling si Elizabeth. Anong hindi? Malinaw sa lahat na binuhusan mo ako ng tubig upang mapansin ka, hindi ba? Hindi po. Depensa ni Elizabeth. Haris, hindi ko sinasadya. Oklipado kasi ang isipan ko, kaya hindi ko siya napansin. Paliwanag niya at tumawak sa dulo ng damit ng binata. Narinig mo bang sinasabi ng babae ko, Mr. Dion? Kaya paano mo nasabi na binuhusan ka ng tubig?
Baka hindi mo alam na napapalibutan ng CCTV ang kasino ko. Natakot naman ang matanda kaya umalis ito. Stop crying, Elizabeth. Let's go. At may pag-uusapan tayo sa opisina ko. Ani pa nito. Hindi na nagreklamo si Elizabeth, kaya naman sumama na lang siya hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Nagulat siya nang makita ang itsura ng malaking screen monitor. Mayroon din ang boses nila at dinig na dinig ang pinag-uusapan nila ni Lenlen. Kinakabahan siyang napatingin kay Haris at nagtatagis ang panga sa hindi niya alam. Pinuwat siya nito at inupo sa itaas ng lamesa. Haris? Kinakabahan niyang tanong. What? Hindi ba gusto mong malaman kung ano ang relasyon natin? Bakit hindi mo itanong ngayon? Gusto mo malinawan, di ba? Hindi nakapag-concentrate si Elizabeth nang paglaruan ng binata ang labis niya. Ayan na naman ang mga paru-paro sa loob ng sikmura niya. Tinutudyo kasi ng binata ang labi niya sa pamamagitan ng labi nito. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahil nalulunod siya sa mga halik nito. Haris naman, bitawan mo na ako. Nahihiya na talaga siya. I love you, Elizabeth. Be mine, please. Ano pang sinasabi mo dyan? Nagwawala na talaga ang puso niya sa kaba at galak na pareho silang nararamdaman. Be mine, please. Iingatan at poprotektahan kita. Haris naman. What? Mahal kita. Hindi mo ba ako mahal? Paano si Eve? Pinaglaruan pa niya ang mga daliri. Hindi naman dingid sa lahat na iniibig siya ng dalaga na si Eve. Anong meron sa kanya? Kasi gusto ka niya. Kaya naman masasaktan siya. Kailangan pa ba natin isipin ang ibang tao para sa ikakaligaya natin? Kapatid lang ang turing ko sa kanya. Kaya masasaktan at masasaktan pa rin siya. Sabi ni Haris. Paano kung... Hindi dapat iniisip ang ganyang problema, okay? Mahal kita at mahal mo ako. Iyon lamang ang mahalaga ngayon. Ang tagal ko nang nagtitimpi na hindi ka angkinin. Kaya ngayon, alam ko na ang nararamdaman mo. Hindi mo na ako mapipigilan pa. Mas naiyak si Elizabeth dahil hindi niya inaasahan ang pangyayari. Dahil mabilis lang din ang mga pangyayari sa buhay nila. Pero isa lamang ang sigurado siya, na mahal niya si Haris. At ito lamang ay iisipin niya ngayon. Kailangan niyang maging madamot kahit ngayon lang. Magkahawak kamay ang dalawa na umuwi sa mansyon. Nang napatigil si Eve sa pagsalubong kay Haris, na makita niyang magkahawak kamay ang dalawa. Kinutuban ng dalaga, lalo nang makita ang kakaibang ligaya ng dalawa. Kinainan agad siya ng galit habang nakatingin sa dalawa. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo magkahawak kamay? Bibitawan na sana ni Elizabeth ang kamay ni Haris na makitang pamumuo ng luha sa gilid ng mga mata ng dalaga. Nang magsalita si Haris, mag-usap tayo, Eve. May sasabihin ako sa'yo. Pumunta ka sa opisina ko pagkatapos ko magbihis. Pumasok ka na muna sa silid mo. Huwag mo nang iisipin ito. Malambing naman nasabi ni Haris kay Elizabeth, saka ito hinalikan sa labi sa mismong harapan ni Eve. Pigil na pigil ang pagbulusok ng galit niya na huwag magsigawan ng dalawa, subalit totoo ngang kailangan niyang makausap ang binata. Pumasok si Eve sa loob ng opisina ng lalaki at naabutan niya itong nakaupo sa swivel chair. Haris, anong ibig sabihin ng mga halik mo kay Elizabeth? Bakit? May relasyon ba kayo? Paano ako? Anong paano ka? Nasaktan siya sa lamig ng pagkakasabi ng lalaki. Haris, alam mo naman na mahal kita, hindi ba? Mahal na mahal kita noon pa. Bakit hindi mo makita? Tapos si Elizabeth, nakakakilala mo lang at hindi natin alam kung saan basura mo siya pinulot. Mahal mo na? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Eve. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang taong mahal ko. Dahil wala kang karapatan. Dahil inampun lang din kita sa pamamahay ko. Baka nakakalimutan mo. Haris, please. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pakiusap, please. Please, ako lang. Pagsusumamo ng dalaga. Bitawan mo ako, Eve. Dahil ayoko mag-isip ng masama si Elizabeth. Saka hindi kita mahal. Dahil kapatid lamang ang turing ko sa'yo.
Kaya sana umayos ka. Bakit? Mas nauna ako sa kanya. Mas pinagsilbihan kita ng matagal habang siya kararating lang sa buhay natin. Bakit hindi na lang ako? Bakit? Haris, bakit? Iyak ng dalaga pero wala talagang maramdaman si Haris. I'm sorry. Sana hindi na lang dumating ang babaeng yan. Dahil nagulo lang ang lahat. Bakit kasi hindi pa siya bumalik sa basurahan na pinanggalingan niya? Shut up and get out. Sigaw sa kanya ni Haris. Mahal mo ba talaga siya? Paano? Hindi na nagsalitang muli si Haris. Iyon na rin ang naging dahilan kung bakit umalis ng opisina si Eve ng luwaan. Naabutan pa niya si Elizabeth na nasa pintuan at malungkot na nakatingin sa babae. Ano, masaya ka na? Basura ka lang, pero nagawa mo siyang paibigin ng maikling panahon. Habang ako nakasama niya na ilang taon, ang sabi mo sa akin na wala kang nararamdaman para sa kanya. Pero ano ito? Traitor ka, Elizabeth! Singhal ng babae sa kanya. Hindi ko naman sinasadya, Eve, na mahalin siya. Pasensya na. Patawarin mo ako. Gusto mong patawarin kita? Umalis ka sa pamamahay na ito at huwag ka na magpapakita sa kanya. Baka sakaling mapatawad pa kita. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Mahal ko si Haris. Siya lamang ang natatanging tao na meron ako. Bakit ako ba? Inalam mo ba? Pinatay ang mga magulang ko, Elizabeth. Siya lamang ang meron ako. Kaya paano mo nasasabi sa akin na siya lang ang meron ka? May tatay ka. Bakit hindi ka bumalik sa ama mo? Eve, hindi mo ako maintindihan. Saka wala kang alam sa pinagdadaanan ko sa ama ko. Bata pa lang ako. Hindi na makataong pang-aabuso sa akin na ginagawa niya. Ibinenta niya ako kay Haris. Si Haris lang ang nagparamdam sa akin na kamahal-mahal ako. Pasensya ka na. Pero kahit masaktan kita, ay hindi ko siya iiwan. Kung ganon, huwag kang hihingi ng sorry sa akin. Dahil wala nang magbabago. Tandaan mo yan. Ani ng babae, saka ito umalis. Hindi napansin ni Elizabeth na kanina pa nakikinig si Haris at narinig nito ang lahat. Nakuyom niya ang kanyang kamao sa galit bago siya naglakad pabalik sa lamesa upang kunin ang cellphone. Idinayal niya ang numero na taong makakatulong sa kanya. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong alamin mo tungkol kay Lito Santos, pati na rin sa anak niyang si Elizabeth Santos. Gusto ko bukas na bukas din ay nasa lamesa ko na ang mga impormasyon na hinihingi ko. Sabi niya. Nagapunan ng lahat ng tahimik. Hindi rin sumabay si Eve marahil masama pang loob nito. Tahimik lamang sila habang ini-enjoy ang pagkain nang makarinig sila ng malakas na sigaw. Elizabeth! Lumabas ka dyan, buisit ka! Malakas na sigaw ng pamilyar na boses. Nagtinginan pa sila ni Haris at dali-daling lumabas ng bahay, nakita ni Elizabeth ang ama na nagwawala sa labas ng gate. May dalang bote ng alak habang nagwawala dahil sa kalasingan. Tay, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit po kayo nagwawala? Nakakaya po sa mga kapitbahay. Mas naiiya ka ngayon sa mga yan kaysa sa akin na ama mo. Ang kapal naman ng mukha mo, napabayaan ako matapos mong magpakasasa dito. Itay, hindi niyo naman po nakakalimutan ang ginawa niyo sa akin, hindi ba? Ibinenta niyo na po ako kay Haris, tapos babalik po kayo ngayon na parang wala kayong ginawa. Bumalik na naman ang lahat ng hinanakit niya sa ama. Bumalik na naman ang mga alaala na pilit niyang kinakalimutan. Hindi niya matanggap na nagawa nito sa kanya, tapos mayroon pa itong lakas ng loob na bumalik ngayon na para bang siya pang nakagawa ng mali. Lito Santos, baka nakakalimutan mo ang utang mo sa akin. Singit na ni Haris sa kanila. Nagbayad na ako, Lord. At ang anak ko ang kabayaran, kaya ano pang utang ang sinasabi mo? Dapat nga ako ang bigyan nyo. Dahil maganda na pala ang buhay ng babaeng ito. Umalis na po kayo, Tay. Dahil wala na po akong gustong maging koneksyon sa inyo. Hindi ko na po kayang hayaan ang ginagawa nyo. Abat hoy, para sabihin ko sa'yo, ako ang nag-alaga at nagbihis sa'yo. Kulang pa nga lahat ng iyon upang mabayaran ng lahat ng utang mo sa akin. Ang kapal naman ng mukha mong gawin sa akin ito. Kundi lang din sa ina mong sinungaling
ay hindi kita matatanggap. Konting respeto naman sa inay ko, Itay. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nawala. Pati ba naman ngayon na namamahinga na siya, kung saan man may nasasabi pa rin kayong hindi maganda? Si nanay nga dapat ang magsalita ng ganyan kasi wala kayong kwentang ama. Kigil na sigaw ni Elizabeth. Bastos ka talagang babae ka! Hinundaya ng bote ng alak si Elizabeth nang hinarang ni Haris ang likod niya. Nabasag ang bote ng alak, kaya naman nasugatan ng balikat ng binata. Nanginginig habang umiiyak si Elizabeth na makitang pulang likido na ang damit ng lalaki. Tayo, anong ginagawa mo? Ano na naman ito? Pati ba naman si Haris sasaktan nyo? Sigaw niya. Ang kapal naman ng mukha mong pagtanggol yan. Ako naman ang ama mo. Umalis na po kayo bago pa ako tumawag ng security. Wag nyo na pong ipapakita pa sa akin ang pagmumukha nyo. Walang pusong sambit ni Elizabeth. Ang kapal talaga ng mukha mo. Mabuti na lang talaga at may dumating na security guard. Kinaladkad ang ama ni Elizabeth. Labis ang pasasalamat niya na makita na si Eve pala ang tumawag ng mga ito. Inalalayan ni Elizabeth ang kasintahan hanggang makapasok sa loob ng silid. Pinahubad niya ang damit ng binata, kaya naman lumantad sa kanya ang sugat na may nakatusok pa na bubog. Haris? Iyak niya sa isipan, nasaktan ng lalaking mahalaga sa kanya. Okay lang ako. Ang mahalaga ay hindi ka nasaktan. Hindi na muli makakalapit sa iyong ama mo at pinapangako ko iyan. Hindi ka na niya muli masasaktan. Sorry, dahil ngayon lamang ako at nahuli ako para sana na ilayo kita sa demonyong yan. Ikaw dapat ang isipin mo kasi ang lalim ng sugat mo. Pumunta na tayo sa ospital, please. Ang daming dugo. Nakayakap sa kanya si Haris, pero napansin ni Elizabeth ang pagbitaw ng kamay ni Haris. Nagulat siya nang bumagsak ang katawan ng kasintahan dahil nawalan ito ng malay. Sigaw siya ng sigaw sa pagpapanik, kaya naman dali-dali nilang dinala si Haris sa pamamagitan ng kaibigan nito na si Ryan. Magdamag ng tulog si Haris dahil sa tama nito sa balikat at likod ng ulo. Wala naman daw malalang nangyari maliban na lamang sa tinamaan ng ulo na naging dahilan ng pagkawala niya ng malay. Hanggang ngayon din ay wala pa ring tulog at pahinga si Elizabeth dahil umaasa siya na magigising na ang kasintahan niya. Elizabeth, sa tingin ko kailangan mo magpahinga muna. Ito ang pagkain na dinala ko mula sa mansyon, saka huwag ka mag-alala, malas siya. Ani ni Eve. Ito ang tanging kasama niya kahit na alam ni Elizabeth na nasaktan nila ang dalaga. Eve, hindi ka ba galit sa akin? Bakit mo ginagawa ito? Galit ako. Pero mahalaga pa rin sa akin si Haris. Siya ang tumayong kuya ko ng ilang taon. Hindi naman porket nasaktan niyo ako, ibig sabihin na papabayaan ko kayo sa ganitong pagkakataon. Gusto ko din humingi ng pasensya sa mga nasabi ko. Eve, ako dapat ang humingi ng pasensya kasi minahal ko si Haris. Tama ka. Wala naman mali doon. Ang mali ang pagpilit ko na makasama si Haris kahit ikaw ang mahal niya. Pasensya ka na. Basta mahalin mo siya dahil kapag sinaktan mo siya, una talaga akong magagalit sa'yo. Biro pa ni Eve, saka pinunasan ng luha sa mata niya. Salamat. Pangako mamahalin ko si Haris ng higit pa sa inaakala mo. Anya. Lumipas ang ilang oras, nagising na si Haris mula sa mahabang himbing. Kumirot ang balikat niyang may benda, lalo na ang likod ng ulo niya. Pumungad sa kanya ang kasintahan na natutulog sa paahan niya. Pilit na pinagkasya ang sarili sa maliit na espasyo. Napangiti siya nang makitang pasaway na babae, kaya naman bumangon na siya upang ihiga ito ng maayos. Hinalikan pa niya sa uluhan nang magsalita si Eve. Heto na pala ang impormasyon na pinapakuha mo daw. Dinala ko na baka kasi importante. Anya sa kanya. Salamat. Umupo si Haris sa isang sofa saka binuksan ng puting envelope. Ang unang lumantad sa kanya ay isang impormasyon ng ama ni Elizabeth at ni Elizabeth. Nalamukos niya ang papel nang mabasa na hindi magkadugo ang dalawa. Na si Elizabeth ay anak ng yumaong nobyo ng ina nito na inako naman ni Lito. Subalit, minaltrato niya ang babae sa matagal na panahon. Inom ka muna ng tubig, saka huwag ka masyadong magalaw
kasi alam ko sariwa pa ang tahi mo ngayon. Anong nangyari kay Lito matapos mapaalis sa village? Hindi ko na alam kasi bigla siyang tumakas nang subukan namin siyang hulihin. Huwag niyo nga hayaan na makalapit pa ang hayop na yan kay Elizabeth. Kapag nahuli ko yan, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Kigil na sabi ni Harris. Lahat ng pagtitimpi ginawa ni Harris dahil ayaw niyang makagawa ng pagkakamali. Hindi siya isang masamang tao kahit iyon ang tingin ng nakakarami sa kanya. Isang loan shark at may-ari ng malaking pasugalan. Subalit ang mga kinikita niya ay madalas niyang itinutulong sa mga taong kapos. Sadyang may mga tao talaga na hindi niya kinakaawaan dahil masasama ang mga budhi nila. Isa na dito ang ama ng kasintahan. Daan na lang din siguro ito ng Diyos upang makilala niya ang babaeng nangangailangan ng tunay niyang pagmamahal. Lumipas ang isang buwan, naging tahimik ang buhay ni Elizabeth kasama si Harris, na mga bata at ang bago niyang kaibigan na si Eve. Wala na siyang mahihiling pa sa oras na ito, kaya naman nawala na ang mga problema niya at palaging masaya na ang kanyang puso. Eve, sa tingin mo ba, gusto ni Harris ng lechon kawali? Plano ko kasing bumili ng baboy at piprituhin ko. Kahit ano naman kinakain nun ate, pero mas maigi kong hipon kasi paborito niya yon. Sagot naman ni Eve na pumipili naman ngayon ng mga prutas na magiging minatamis nila. Malapit na kasi ang kaarawan ni Harris, kaya naman nag-iisip na siya kung ano ang lulutuin niya. Gusto niyang ipagluto ang kasintahan dahil na rin sa nawiwili siyang patabain ng binata. Ito kasi ang pampalipas niya ng oras dahil hindi na siya pwedeng pumasok sa trabaho bilang janitress. Ako na dyan sa ibang pinamili mo. Hindi ba sabi ng doktor, bawal ka magbuhat ng mabibigat dahil makakasama sa baby? Pagalit na sabi nito. Hindi napigilan ni Elizabeth na mapangiti dahil mas lalo silang napapalapit ni Eve. Naging nakababatang kapatid niya ito na talaga namang iniingatan siya. Ay sus, ang bait naman ng kapatid ko. Biro pa niya sa babae kaya naman namula ito. Che, hindi ko ito gagawin kundi ka lang talaga buntis eh. Ani nito. Sus, ang sabihin mo kasi, mahal mo na ako. Saka hindi ka na nga humihiwalay sa akin, hindi ba? Biro pa ni Elizabeth sa babae. Namula lamang ito at naglakad ng mabilis. Napangiti lamang si Elizabeth sa kanya hinimas ang tiyan na may konting umbok. Naglakad na siya paalis nang hilahin siya bigla ng hindi kilalang matanda. Nagulat pa siya nang namukaan ito. Itay, anong ginagawa mo dito? Kulat niyang tanong dahil ang ama niya ito. Anak, maawa ka sa akin please. Wala na talaga akong malapitan pa. Bigyan mo ako ng pera pakiusap. Kahit kalahating milyon lang upang makapagsimula na akong muli sa buhay. Naririnig niyo po bang sarili niyo? Kalahating milyon? Saan ako kuha ng ganong kalaking salapi? Naisip mo ba? Naiinis niyang sabi. Hindi na mahalaga kay Elizabeth ang ama. Siguro oras na rin para kalimutan ang lahat. Alam ko maayos na ang buhay mo kay Lord. Hindi ko sinasadya ang nagawa ko sa lalaki mo. Galit lamang ako. Kaya pakiusap, humihingi ako ng malaking halaga ng pera upang makapagsimula ulit ako. Gusto ko ng magbagong buhay, anak. Pagsusumamo nito, subalit hindi talaga makaramdam ng awa si Elizabeth. Ilang beses na ba siya nitong niloko at sinaktan? Umasa siya na magbabago pa ang ama pero hindi na. Pasensya na po, pero wala akong kakayahan na magbigay ng ganong kalaking halaga. Anong wala? Hindi ba kasintahan mo si Lord? Paanong hindi mo kaya humingi ng ganong kalaki? Huwag mo akong patawanin dahil alam kong maganda na ang buhay mo sa kanya. Hahayaan mo lang ba ako na maging palaboy sa bangketa, ha? Sigaw ng ama niya. Nanlilisik na ang mga mata at nawala na ang kaninang pagsusumamo. Hindi porket mayaman si Harris ay kailangan ko na itong abusuhin. Pasalamat ka nga itay na hindi ka na sinisingil sa utang mo. Wala ka ba talagang silbi, ha? Barya lang yon sa lalaki mo, ang kalahating milyon. Hindi naman siya malulugi kung bibigyan niya ako ng konti. Tutal, magiging asawa mo na siya. Hindi talaga ako malulugi sa kung bibigyan kita. Pero kasi, hindi ko gugustuhin na tulungan ang manluloko at kriminal na tulad mo. Malamig na sabi ni Harris, kasama ang ilang pang mga pulis. Bakit niyo ako inuhuli? Wala akong kasalanan sa inyo.
pagwawala nito. Anong nangyayari, mahal? Naguguluhang tanong ni Elizabeth sa kasintahan. Mahal, sorry. Kung di ko nasabi sa'yo na hindi mo ama ang lalaking iyan. Ang biological father mo ay matagal nang patay. Ha? Ano? Hindi yan totoo. Anak ko si Elizabeth. At obligasyon niyong bigyan ako kahit konting salapi. Dahil may karapatan ako. Hindi kita ama? Kaya ba kusaktan mo ako sobra? Kaya ba kontratuhin mo ako simula ng pagkabata ako? Kasi hindi mo naman ako anak? Kaya pala, halo-halo ang emosyon na naramdaman ni Elizabeth sa katotohanan. Anak kita, ako ang nag-alaga sa'yo. Wala kang karapatan na gawin sa akin ito. Pagwawala ng ama nito hanggang sa ipasok sa loob ng sasakyan ng mga pulis. I'm sorry, mahal. Hindi ko nasabi sa'yo ang tungkol sa bagay na ito. Gusto ko lamang mahuli ang demonyo na iyan para hindi ka na magulo pa. Oh, okay lang, mahal. Nagulat lang ako. Nandito ako, okay? Hindi ko kayo iiwan na magiging anak natin. Kaya naman, huwag ka mag-iisip ng kung ano-ano, okay? Mahal na mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Nakangiti habang lumuluha si Elizabeth. Siguro nga at nagulat siya sa nalaman. Pero pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Yumakap pa siya sa binata at dito binuhos ang lahat ng sama ng loob niya. Salamat, mahal ko. Maraming salamat talaga. Teka lang, dapat sagutin mo muna ang tanong ko. Hindi nila alintana ang mga taong nanonood sa kanila. Humiwalay si Elizabeth sa binata at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang makinang nasingsing sa kanyang harapan. Haris naman! Will you marry me? Wala bang halong etyos ito? Kasi sasapakin talaga kita kapag joke lang ito. Pakasal na tayo, habang hindi pa malaki ang tiyan mo. Say yes, please. Nagkatitigan pa sila habang pumayag si Elizabeth pakasalan niya ang kasintahan. Wala na siyang mahihiling pa ngayon, kundi ang pakasalan ito. Yes! Yes! Naiiyak niyang sabi. Sinuot sa kanya ang singsing hanggang sa magpalakpakan ng lahat. Si Eve na masayang nakatingin sa dalawa dahil sa wakas, magiging buong pamilya na ang dalawang kasama nila. Ngayon lamang niya nakita si Haris na ganito kasaya, simula nang kupkupin siya ng binata. Ito na rin siguro ang daan upang hindi masyadong isipin ang nararamdaman niya dahil ang lalaking lihim niyang minamahal noon ay nahanap na ang babaeng makakasama habang buhay. Isang linggo lamang ang lumipas nang planuhin ang kasalan ng dalawa. Nagmamadaling lubos si Haris dahil atat na itong itali sa kanya ang dalaga upang wala nang makaagaw pa. Ngayon ay nasa isang silid siya kung saan nag-aantay na magsimula ang kasal. Kanina pa siya kinakabahan dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita ang magiging asawa. Puting tuksido ang suot niya at itim na sapatos. Ang mga bata naman ay itim ang kanila at ito ang mga flower girls at boys nila sa kasal. Kukunti din ang mga bisitang inimbitahan nila dahil wala naman pamilya si Elizabeth. Ganoon din si Haris. Kaya naman ang mga malalapit lamang nakakilala. Haris, handa ka na ba? 2 minuto na lang at magsisimula ng kasal. Ani ni Eve. Si Elizabeth, kamusta siya? Kinakabahan niyang tanong. Nakaisip naman ng kalokohan ng babae. Tumakas na. Saka umisi. Kundi lamang niya kilala ay kanina pa siguro siya nasiko nito. Nice joke. Hindi kita papamanahan makita mo. Haris naman, wala namang ganyanan. Alam mo naman na kundi dahil sa akin, hindi kayo magkakakilala. Ani pa niya. Wow, nahiya naman ako sa'yo. Pero pabalik ni Haris. Pero seryoso, congratulations. Masaya ako para sa inyo. Totoo at walang halong pagpapanggap ang sabi ni Eve. Salamat. Nagsimula na ang kasal at simula kaninang masulyapan ni Haris ang magiging asawa ay hindi tumigil ang kanyang mga luha. Napakagandang babae, lalo na sa suot nitong gown. Hindi niya lubos maisip na anghel ang pinadala sa isang demonyong tulad niya. Haris Perez, tinatanggap mo ba si Elizabeth upang iyong maging kabiyak sa hirap at ginawa magpakailanman? Opo, Father.
Ano ba? Punasan mo naman ang luha mo. Mahinang sita sa kanya ni Elizabeth. Sorry. Sobrang saya ko kasi. Mamaya na yan. Tapusin na natin ang pag-iisang dibdib nyo. Biro pa ng pari. Natawa naman ang lahat. Ikaw ba, Elizabeth Santos? Tinatanggap mo ba si Haris upang iyong maging kabiyak sa hirap at ginawa, mangangakong aalagaan at iingatan? Father, iisa lang po ang masasabi ko. I do. Nagpalitan pa sila ng singsing habang sinasabi ang kanilang pangako sa isa't isa. Nang matapos na nagtitigan sila, kita-kita ang matinding galak sa kanilang mga mata. Ngayon, sa harap ng may kapal at ang mga taong mahalaga sa inyo, inaanunsyo ko na kayong dalawa ay mag-asawa na. You may now kiss your bride. Nanginginig si Haris at panayang patak ng kanyang luha. Ganoon din si Elizabeth dahil hindi sila makapaniwala na ngayong araw ang sumpaan nila. Ito na ang pinakamatamis na halik na ginawad nila sa isa't isa. Kaya naman, kasabay ng palakpakan ng lahat. 4 na buwan nang makalipas ang kanilang kasal ay maglilimang buwan na rin ang pinagbubuntis ni Elizabeth. Hindi naging madali, lalo na't napakaselan nito at marami siyang pinaglilian na hindi mahanap ng asawa. Naaawa na siya na makita ang pagod at puyat si Haris. Napalabi siya at saka tumulo ang mga luha niya dahil pakiramdam niya ay napakasama niyang asawa. Pumangon siya saka nagpunta sa walk-in closet nilang mag-asawa habang lumuluha. Kinuha niya ang mga gamit sa kabinet saka nilagay sa malaking maleta. Naalimpungatan naman si Haris nang hindi makapa ang asawa sa tabi. Napansin din niya ang ilaw sa walk-in closet, kaya naman nagtungo siya dito. Nakita niya ulit ang asawa na umiiyak at nag-iimpake. Hindi niya napigilan na mapangiti dahil ito na naman ang asawa niya at maglalayas na naman. Hindi niya napigilan na mapangiti dahil ito na naman ang asawa niya, maglalayas na naman. Mahal, madaling araw pa lang, bakit ka nagtutupi ng damit? Biro niya. Mahal, ako nga, bakit ka na naman nag-iimpake? Akala ko ba napag-usapan na natin ito? Malambing ang pagkakasabi niya dahil ayaw niya mas lalong masaktan ng asawa dahil sensitibo ito. Palagi kasi itong naglalayas dahil ang pakiramdam niya ay wala siyang kwentang asawa. Napaghihirap lamang ang naibibigay nito, kaya ang lahat ng pag-unawa ay ginawa niya dahil alam niya na buntis ito kaya dapat lamang na mas intindihin. Mahal, kasi pabigat na ako sa'yo. Palagi ka na lang pagod, tapos palagi ka na lang hindi nakakatulog ng maayos. Lagi pa akong galit sa'yo kapag hindi mo nahanap ang pinapabili ko. Nasasaktan na kita at hindi na yun nakakabuti sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kailanman naging pabigat ka sa akin? Obligasyon ko na alagaan ka kaya wala kang dapat iniisip na ganyan. Mahal na mahal kita, kaya naman bakit ko yun gagawin? Gusto mo ba maging malungkot na lamang ako? Hindi. Exactly. Hindi ko kakayanin pag nawala ka sa akin. Kaya sabihin mo lang sa akin kung may gusto ka, okay? Pag-usapan na natin kung may bigat dyan sa loob mo. Halika nga dito, payakap. Naglalakad si Elizabeth patungo sa asawa at yayakap na nang biglang humarang ang napakalaki niyang tiyan. Natawa si Haris na siya namang kinanguso ng babae. Dito na nga at pahalik naman sa baby ko. Huwag mo na ulit gagawin ito, mahal. Malulungkot talaga ako. Sorry. Hindi ko na uulitin. Pangako. Good. Lagi mong tatandaan na mahal kita at ni minsan ay hindi ka naging pabigat sa akin. Huwag mo na ulit tong gagawin kung ayaw mong... Ano? Taas kilay na tanong ni Elizabeth. Ang umiyak at magwala dahil iniwan mo ako. Lulusot ka pa eh. Pero seriously mahal, na huwag mo nang uulitin ito, okay? I love you. Huwag mong kakalimutan iyan. Ngiti na lamang ang nagawa ni Elizabeth nang marinig ang sinabi ng asawa. Bakit ba ang swerte niya sa asawa? Bakit siya binayaan ng ganitong kabait na asawa? Bakit sa lahat ng babae na maaari nitong makilala, pero sa kanya binigay? Kaya naman, iingatan nito ni Elizabeth ng buong puso. Mahal kita, Mr. Gangster ko. Biro niya pa sa asawa. What the hell? Anong gangster?
Mukha ka kayang gangster na kulto, tapos mukhang di gagawa ng mabuti. Seriously, mahal? Nasasaktan ako. Maktol pa ni Haris. Nagkulitan pa silang dalawa at nag-asaran. Madalas nilang ginagawa, lalo na sa tuwing nakakaranas ng lungkot ang babae. Si Haris ang nagbibigay ng saya upang iparamdam na nandito lamang siya palagi upang mahalin siya at ingatan. Wakas.